Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan? No? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo? Mga sensation sa katawan, mga kaguluhan ng isip, mga kung ano-anong mga pakiramdam, no? So, yun. Ngayon lang ako nakapag-vlog no? Busy-busyan tayo, no? So, yun. Meron lang akong ikukwento sa inyo, no? Meron lang akong isi-share sa inyo na isang tao na nagtanong sa akin. Actually, doon siya nagtanong sa, sa page ko, no? Yung sa Anxious X. Doon siya nagtanong, no? Actually, hindi siya Pilipino, no? Para siyang Arabo, ganun. So, yung conversation namin is English, no? Meron siyang tanong about sa frequent urination tsaka fatigue, no? So, yun ang topic natin. So, si-share ko sa inyo kung ano yung mga napag-usapan namin, no? Actually, hindi naman ako maano sa English, no? Basta, ikukwento ko lang sa inyo kung ano yung mga pinagsasabi ko doon, no? So, yan. Intro. So, yun na nga no, mga pre, no? Doon siya nag-chat sa akin sa Anxious X sa FB page ko, no? Actually, wala ko lang naman yun eh. Parang ginawa ko lang yun para siguro nakita niya doon yung mga post ko na na mga Clearwix, ganun. Tsaka mga kung ano-anong mga video or mga shorts ko, no? Doon kasi minsan nilalagay yung ibang mga ko, no? Yun. Kung gusto niyo rin naman ako makausap, no? Doon na lang tayo magkwentuhan. Hindi naman actually laging naka-online ako, no? Basta pag may makita lang ako na sasagutin ko naman yan, mga tanong niyo, no? So doon siya nagtanong sa Anxious X, no? Ang tanong niya is can you guide me a little about frequent urination and fatigue, sabi niya. Sabi ko naman, siyempre ako alam ko naman na kung anong niyan. Siyempre yung English natin, yung type nating English, no. Siyempre dapat pero hindi naman siya actually magaling sa English din, no? Parang barok-barok din, no. Siyempre barok-barok din tayo mag-English, no. So napaliwanag ko naman sa kanya, tapos naintindihan niya naman na gano'n. Hanggang sa yun nga, naintindihan niya na kung bakit siya nagkakaganon, yung sa madalas niyang pag-ihi, no? So may mga tanong pa siya na i-hold ko ba, sabi niya. Dapat ko bang i-hold, sabi niya. Ang sagot ko doon is, sabi ko 9 to 10 hours naman pwedeng i-hold yan. Kayang-kaya mong i-hold yan. Saka masisira yung parang kidney, siguro mga bladder, ganyan. Saka lang masisira yun. Isipin mo 9 hours pa, kaya mong i-hold yun. So, siguro mga isang oras, di ba? So, ang dyan is, kailangan nating maunawaan kung bakit tayo nagkakaganon. Siyempre, kailangan natin hanapin yung ugat. Kasi, minsan sa atin, ang hinahanap na lang natin yung mismong sagot eh. Di ba? Hindi na natin hinahanap yung pinakaugat, yung pinakailalim. So, paano natin masusolusyonan yung nangyayari sa atin kung hindi natin alam kung ano nangyari sa atin, di ba? Kung paano siya nagsimula, kung paano nangyayari yan? Bakit nandyan ka na, di ba? Bakit, di ba? Ang gulo, no? Yan. So, ang sagot ko dun is sa science, no? Kasi meron tayong di ba, sa stress, no? Yung stress response ng katawan, yung fight flight nga, di ba? So, kapag nasa state tayo ng stress, so yung mga kasi hindi naman natin yung di ba, meron tayong mga simptomas minsan sa pangangati, pananakit ng mga muscle, di ba? Hindi naman actually halos dito sa labas lang eh. Meron din sa loob yan. Pag nasa state tayo ng fight flight freeze, no? So yung mga laman loob din natin, apektado rin sila, no? So yung ating especially kidney, no? Hindi ko naman dapat tinatopic tong ganito yung mga sa science eh, no? Kasi hindi naman tayo doktor, no? So paliwanag ko lang sa inyo kung bakit nangyayari yun, no? So parang yung kidney natin is nagpo-produce lang siya, parang panay ang produce niya ng ihi. Parang feeling natin, parang pakiramdam natin is lagi tayong naiihi, no? Especially sa gabi, di ba? Ako minsan, hindi. Actually, nangyayari pa nga rin sa akin yan, panay ako iihi sa gabi. Pero inisip ko, marami ako nainom na tubig. Ganun na lang eh. Pero yung may stress ka, yung parang sobrang stress mo, no? Siyempre, lagi kang, minsan, kalagitnaan ng tulog mo, madaling araw, may ihi ka na naman. Tapos konting kibot-kibot, may ihi ka na naman, di ba? So, ganun na nangyayari sa atin, no? Kasi nasa state tayo ng stress, no? So, yun ang natin sa anxiety kasi, yun ang kalaban natin, yung stress na yan. So,
pinaka the best yan is tanggalin natin yung stress, di ba? Iwas muna tayo sa stress. Na alam natin nakakapagpa-stress sa atin. So, meron mga paraan dyan is pagre-relax, di ba? So, yun. So, meron pang isang theory, no? Ito rin sinabi ko rin sa kanya to. Sabi ko, halimbawa, merong leon or tigre sa harap mo, sabi ko sa kanya. Takot na takot ka. Anong mangyayari sa katawan mo, di ba? Parang sa pelikula, di ba? Pag yung hinahabol sila na ano na sila, parang papatayin, gano'n, or hahabulin na ganyan. Nakatutok na yung baril, ganyan. Siyempre, di ba, may ihi na sila, no? Yun ang nangyayari sa atin. So, sa sobrang takot, di ba? Present na yung takot, di ba? So, nangyayari yun dahil sa reaksyon ng katawan natin, no? Doon sa takot or sa stress na yun, no? So, magpuproduce ka ng maraming ihi. So, yun, maiihi ka na, no? Kasi hindi na halos natin mapigilan yun kasi sobrang takot na, di ba? So, kung sino man nakaka-experience nun, hindi naman siguro, no? Minsan sa pagtulog, di ba? Hindi na natin namamalayan, di ba? No? Yung kabataan natin, di ba? Minsan mapapaihi ka na lang, no? So, yung dala lang siguro na sa panaginip yun. So, pero iba yun, no? So, yun. So, sunod natin yung fatigue, di ba? Actually, ano ko na to, na-vlog ko na to. Actually, sinagot ko lang yung tanong niya, no? About sa fatigue. So, yun. Fatigue naman is siyempre tayo, parang iksian na lang natin. No? So, tayo may mga anxiety. No? Meron tayong parang laban sa loob ng katawan natin. Meron tayong nilalabanan sa katawan natin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo lalabanan. Pero yun talaga ang nangyayari sa katawan natin. Meron tayong sa isip na kinokontrol, na hindi natin makontrol. Meron tayong mga nararamdaman na hindi natin makontrol, na lumalabas talaga siya. Kahit anong gawin natin, talaga lumalabas siya. No? Kahit anong pigil natin, kahit hayaan natin talagang lumalabas siya na ayaw natin, di ba? So, yon. Kapag nasusobrahan ka na, no? Sobra-sobra na yung nararamdaman mo ganyan. Na, siyempre, hindi naman alam ng ibang tao na may, na may pinagdadaanan ka ganun. So, makakaramdam na lang tayo ng sobrang pagod na pag kumalma na. Yung sinasabi ko nga sa inyo yung parasympathetic, natandaan nyo yun? Parasympathetic, yung pagkakalma na siya. Doon natin mararamdaman yun, yung sobrang pagod na feeling mo, gusto mo na lang mahiga, gusto mo na lang matulala, gusto mo na lang makaupo, di ba? Gusto mo makarelax na lang talaga. Kaso, dala nga rin siyempre ng buhay natin, di ba? Hindi mo pwede laging ganun, di ba? Kailangan din natin gumalaw. Siyempre ko nga, napakalaga ng paggalaw. Kaso, yun nga, dumadagdag yung paggalaw natin sa mismong patig na nararamdaman natin, no? Sobrang pagkapagod na hindi natin ma-explain saan nanggagaling pa. Bakit ganito lagi? Wala naman akong ginawa. Wala naman akong iniisip masyado. Wala namang sa akin. Pero nakakaramdam tayo ng pagod, di ba? So, yun. Nangyayari yun kasi hindi natin alam kung alin yung dapat unahin. Dapat na solusyonan muna, no? Ayun ang nangyayari sa atin kasi halos lahat nila, natin, no? Parang masakit ulo ko, masakit dibdib ko, masakit yung katawan ko. Lahat halos, di ba? Lahat yan is natin, no? Parang dumadaan sa pag-iisip natin na ano kayong dapat na unahin. Siyempre, sabi ko sa inyo, napakalaga ng malaman natin kung ano yung ugat, no? Yung pinaka ilalim ba? Yung pinaka source nung nangyayari sa atin, pinaka-anxiety natin, no? So, yun. Kaya nga yun yung mga sinasabi ko sa inyo, kailangan natin malaman yun, matukoy natin yun, para lahat ng yan is, maging okay na, no? So, hindi man sa madalian, hindi man sa mabilisang paraan, di ba? Kailangan lang natin maintindihan kung ano siya, ano ang anxiety para sa, yung mga anxiety na nararamdaman natin ngayon, no? Kaya napakalaga ng malaman natin kung alin yung pinaka-ilalim, yung ugat ng nangyayari sa atin. Yun ang the best doon. So, paano ba natin mapipigilan yan, yung pag-ihi na yan, no? Yung sabi ko sa inyo, kahit ihi ka ng ihi, okay lang naman yan, eh. Yun nga lang, syempre, nakaka-istorbo na sa pagtulog na. Minsan, magising ka lang, mapapaihi ka na. Syempre, kailangan natin pakalmahin muna yung sarili natin, yung katawan natin, no? Hanggang yung isip natin is kumalma na rin. So, makapansin nyo na lang din yan na, hindi na ako umiihi ngayon, okay na, di ba? So, ganun lang din sa fatigue. Siyempre, kailangan natin malaman kung ano yung source ng fatigue natin, di ba? Sobrang dami kong iniisip, sobrang dami kong kinokontrol sa katawan, dami kong mga simptomas. Dala na siguro to ng So, pag naiintindihan natin na yun na, yun pala yun.
kaya pala ako nagkakaganito, kaya pala ako mabilis mapagod or feeling ko lagi pagod ako. Yun pala yun. No? So, kailangan natin pakalmahin yung sarili natin. Kailangan natin ma-relax siya, no? Yun. Tapos breathing exercise, di ba? Yung mga ganyan. Tapos, mapapakalma nyo yan, kapatid. Siyempre, hindi ko naman pwedeng ituro sa inyo kung ano, ganito, ganyan ang gawin nyo. Nasa sa inyo rin yan. Minsan, yung mga ibang mga bagay is matutuklasan nyo na lang din, no? Na, ay, ito pala, okay to, kapag pakalma sa akin, yung mga ganun ba. So, sa akin kasi, minsan, wala na eh. Minsan, di na ako nagbe-breathing eh. Minsan, nakakaisip ako ng mga, bigla lang magugulo yung utak ko, no? Nawawala ako sa focus, no? Minsan, ano na lang ako, parang titingin lang ako sa malayo. Yung mga ganun na lang ako, pero hindi na ako nagbe-breathing, no? Merong breathing kasi sa akin na, ano na eh, automatic na eh. Bigla na lang, gano'n na lang ako eh, no? So, hindi ko na iniisip na part pa yun ng anxiety. Hindi na siguro. Hindi na part yun ng anxiety siguro. Kasi, ano na eh, parang automatic na siya eh. Automatic na nagagawa ng katawan ko yun na hindi ko halos nanonotice, no? So, yun, kapag kalmado yung katawan mo, syempre, makakalma na rin yung isip mo. Yun ang, ano yun eh, pagkakaanuhan nila eh. Pagkaka-balance nilang dalawa, no? Kapag kalmado ang isip, kalmado rin yung katawan. So, kailangan lang natin umiwas muna sa mga stress na nagpapa-stress sa atin. Pre, kayo na rin nakakaalam yan kung ano yung mga nagpapa-stress sa inyo, no? Hindi ko naman may isa-isa yan. Dahil kayo naman yung may ano ng buhay nyo, no? Yung mga pang-araw-araw nyong buhay, baka sa trabaho nyo, sa mga anak nyo, mga kaibigan nyo, di ba? Minsan, source din ng ano yan, sa pera, di ba? So, kayo na lang din makakasagot niya, no? So, ito pa nakakatawa dito kay yung nagtanong sa akin about sa frequent urination, no? Sabi niya sa akin, meron daw ba akong session? Sabi niya, nagsisession ba daw ako ng talk therapy? Sabi ko, hindi. Hindi, sabi ko, libre lang lahat yan, sabi ko sa iyo. Sa dami namin pinag-usapan, parang gusto niya sa akin, no, mag-share ng something, magbayad daw siya, okay lang. Sabi niya, gusto lang daw niya ng kakwentuhan. Sabi ko, hindi naman, sinagot ko lang naman yung tanong mo eh, na mas maiintindihan mo, sabi ko sa kanya. Pero kung loko-loko ako, siguro, pinutos ko na yun. Pinutos ko na yun na, pera na to, di ba? Pero hindi, sabi ko, hindi naman ako professional, hindi naman ako ang gusto ko lang is, sagutin yung tanong mo sa kaya ko. Kasi, syempre, isa lang din naman ako nakakaranas, hindi ako doktor, hindi naman ako professional para magpabayad ng ganyan or maningil, di ba? Ang ano ko lang dyan is, masagot ko lang kahit paano yung mga tanong na gumugulo sa isip mo. Kasi, once na nasagot yan ng tama or nasagot yan ng maayos, no? Alam ko giginawa yan. Kasi sa akin, sa part ko, no? Wala naman ako nakausap na ganyan. Wala naman akong taong nilapitan na, ay, ba't ganito, ganyan. Wala lang, sa sarili ko lang. So, ito naman mga nalalaman ko is, sinishare ko naman sa inyo, no? Kung gumiginawa kayo, okay. Hindi pa sa ngayon, tuloy-tuloy lang tayo, no? Kasi, marami dyan na gumaling na raw or wala na yung nakokontrol na lang o na wala nang struggle, no? Okay. Okay yun sa akin, no? At least meron na silang knowledge about sa anxiety, no? Kasi ayan ang pinakamahalaga, kapatid, yung kaalaman mo, no? Na pwede mo namang i-share sa ibang tao. Ganun kahalaga siya, no? Kaya ito naman yung binabahagi ko sa inyo. So yun, nagdadrama pa, no? So maraming salamat mga pre. Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? About sa ihi ng ihi, no? Basta pakalmahin nyo yung sarili nyo, no? Kapag mga time na talagang napapaihi, no? Tingin nyo sa gabi minsan, kahimbingan na ng tulog. Wala naman, no? Hindi naman na kayo umiihi, di ba? Kasi nga, kalmado na kayo, no? Hindi nyo. Minsan, makakaramdam ka na parang may laman lang yung pantog mo. Gusto mo na umihi kagad. Kasi nga, automatic. Boom. Gumagano na kagad sa isip nyo, naiihi ako. Kailangan kong umihi. Ang present na yung takot dun kasi natatakot ka na baka yung pantog mo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, 9 to 10 hours pa yan bago bago pumutok yung mismong pantog nyo, no? So, ano ba naman yung di ba? Ma-hold mo siya ng 1 oras, mahaba na yun, di ba? Ano ba naman yung mga minuto lang na, basta lagi yung papakalma yung sarili, yung napakalaga niya, kapatid, no? So, yun lang mga kapatid, no? Maraming salamat! Adios!